At Sandro, alam naman natin na ipinagdiriwang natin ngayon ang Elderly Filipino Week at kung saan talagang may mga pribileyo rin silang makukuha. Isa na dyan ang libreng sakay sa LRT. Wow! Kaya naman para bigyan tayo Pwedeng mamasyal si Lolo at si Lola bukas. Oo, para bigyan tayo ng information tungkol dyan. Makasama natin this morning ating very special guest, si Attorney Hernando Cabrera, spokesperson ng LRTA. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Good sir. morning, Dayan. Good morning, Sandro. Good morning sa ating mga viewers. So ngayon, Elderly Filipino Week at talagang isa po sa kanilang mga benefits na maaring makuha itong ang libreng sakay po sa LRT. Kailan po ito magsisimula? Well, bukas, buong araw ng Saturday bukas, October 5, magbibigay tayo ng libreng sakay sa lahat ng ating mga lolo at lola. Sir, ano naman po yung mga kailangan, kumbaga, ng ating Lola na nadalhin para nga po makapagsakay sila ng libre sa mga sa ating LRT1? Sandro, two things yan Pagka yung ating lolo at lola mukhang bata pa, ibig sabihin hindi mo mahalata na Senior senior citizen, citizen, kailangan nila magpakita ng ID, yung tinatawag natin na yung OSCA. Ito yung ID na nanggagaling sa City Hall na nagpapatunay na senior citizen sila, Kaya lang, kapag kayong lolo at lola naman, very obvious na talagang senior citizen na. So, hindi na kailangan magpakita ng ID. We're doing this kasi nga, para maiwasan yung balitaktakan. Kung minsan kasi, may mga pasahero nagkukomplain na bakit yun, pinapasok nyo ng libre, bata naman. Yes. So, kailangan magpakita ng katibayan. Paano naman po dun sa mga medyo hindi na ganun din kalakas at mga naka-wheelchair na may pinoprovide po ba tayong special lane for them? Well, lahat sila, Every day, kahit hindi celebration ng Elderly Week, meron tayong mga binibigay na benefits sa ating mga lolo't lola. Unang-una dyan, priority sila sa pila. So pag nakita ng guard yung mga yan na pumipila, ina-assist na sila at pinapauna na sila sa pila. Pangalawa, meron silang 20% discount every day. Wow! 20% discount yan. Tapos pangatlo, meron tayong inaalat na coach, yung unahang bahagi ng tren sila sumasakay para hindi sila makipagsiksikan. Kasama nila doon yung mga disabled at saka yung mga buntis na pasahero. And sir, itong coach na to ay yung unang coach, kumbaga, dahil yung pangalawa ay usually para sa mga babae lang po. Tama yan, Sandro. So yung unahan na pintuan, unahan na coach, sama-sama sila doon. Senior citizens, disabled at saka mga buntis. Yung pangalawang pintuan naman, yung second part ng coach na yon, para naman sa mga kababaihan. Actually, we can attest to that kasi na-try namin na ni Sandro sumakay. Tapos naghiwalay tayo eventually dahil nag-separate na ngayong babae sa lalaki. Pero para sa akin, sir, iniisip ko, bakit natin naisipan na gumawa ng ganitong klase ng activity para doon sa mga senior citizens? Bakit tayo may isang araw na libre para sa kanila? Well, kasama na ito sa celebration ng Elderly Week. Ito'y kasama doon sa pagbibigay pasalamat natin sa ating mga lolo't lola, pagbibigay pugay sa kanila. Yes. So, ginawa natin ito. Sir, ito matanong ko po, di ba sabi niyo po, everyday naman po may mga nakukuha ang ating mga elderly sa pagsakay nila sa LRT at LRT1 and LRT2. Pero sir, paano po yung mga serbisyo na binibigay natin with regards to the use of the elevators and escalators? Dahil nakikita na po natin na minsan po ay sarado nga po ito at ang pinapagamit lang po ito sa mga nakakatanda at mga disabled po. Yes, tama yun, Sandro. Priority namin talaga is yung escalator, elevator natin is ma-up natin yan. Objective natin na tuloy-tuloy silang gumagana kasi nga ang iniisip natin is itong mga ito is para sa mga elderly citizens natin. So, lagi rin namin na ina-announce or pinapakiusap sa ating mga pasahero na hindi naman senior citizen, hindi naman disabled, hindi naman buntis, na kung kaya naman nilang makyat ng hagdanan, wag na nilang gamitin yung elevator. Kasi yung elevator, as much as possible, i-reserve natin yan, naka-reserve yan sa ating mga senior citizen, sa mga disabled at saka mga buntis. Pero sir, di ba alam naman natin na kapag magbabayad tayo sa LRT talagang pipila pa. Para dun sa mga senior citizens, paano po yung proseso ng pagbabayad po nila? Well, pinaprioritize natin sila. Kapag nakita ng guard... So, inuuna na po agad sila? Yes, inuuna na sila. Binibigyan natin sila ng priority. And sir, with regards sa pagbibigay ng priority, sometimes naman po alam naman po natin na kumbaga nagkakasiksikan at nagkakatulakan para po sa ating mga elderly at sa ating mga senior citizen po. Meron po bang mga assistance ang mga security guards na binibigay po para sa kanila at may mga special seats nga po ba na nakaalat kumbaga sa mga regular na coaches for them? Well, yung mga security guards and personnel natin, kapag nakita na may elderly at kailangan ng assistance, automatic tinutulungan nila. Pagdating naman sa seats, nakaalat sila doon sa first na bagon ng tren. So, makaka-move sila ng maayos doon, makakaupo sila ng maayos, o kung nakatayo man sila, hindi masyadong siksikan. Yes. Sir, linawin lang natin, ito po ay bukas magsisimula. From what time to what time po? As early as 5
a.m. po ba? Hanggang anong oras po? Tama yan. Yung ating libreng sakay is magmula umaga, alas 5 ng umaga, hanggang alas 10 ng gabi. So buong araw yan yung ating libreng sakay para sa senior citizens. Sir, with regards to mga binibigyan natin mga serbisyo po para sa ating mga senior citizens, meron pa po ba kayong mga iba pang serbisyong inahandog sa kanila? I hear na parang kumbaga meron po mga prepaid cards po para sa mga trip nila. Ay, kasama rin po ba ito sa mga discount? May 20% discount rin po ba sila na Yes, meron kasi tayong ginagamit na card. Ito yung stored value Yes. card, ano? Ito yung tig-100. So pag bumibili sila rito, may discount yun automatic para sa ating mga senior citizens. Siguro, sir, any ano na lang siguro para bigyan nyo kami ng idea kung may mga lineup of activities pa ang LRTA? Well, so far sa ngayon wala pa. Wala pang naka-schedule. So far, ito lang muna yung ginagawa natin, itong celebration ng Elderly Week. Ayan. So, siguro, any last message na lang po to our viewers? Well, yung paggamit natin ng mga conveyances, lalo yung mga elevator, sana yung mga pasahero natin na kaya pang maglakad, umakyat ng hagdan, wag na ho natin gamitin yung elevator at escalator. Ipaubayan na lang natin itong mga to sa ating mga senior citizens, sa mga disabled, sa mga buntis. Alright. Alright. Thank you so much for Thank you joining very us much. this morning, Attorney Cabrera.